Nagiinuman ang mga lalaking yan sa barangay 152 sa Tondo sa Maynila. Maya-maya, dumating ang isang lalaking nakaitim. Sunod na tumayo ang isa sa mga nakikipag-inuman at 2 beses siyang binaril ng lalaking nakaitim. Kinilala ng pulisyang suspect na si Nomer Mendoza alias Buboy na dating nakulong dahil sa illegal na droga at paglabag sa gun ban. Ayon sa pulisya, tinitingnan nilang anggulo ng droga o nagkapikunan kaya nangyari ang pamamaril. Ayon sa isa sa mga nag-inuman, may atraso raw ang biktima sa suspect. Patuloy na tinutugis ang suspect. Hindi na po bumiyahe ngayong araw ang ilang jeep dahil huhulihin na ang mga hindi consolidated sa ilalim po yan ng PUV Modernization Program. At kaugnay dyan ay patuloy na nagpapakita ng pagtutol ang ilang transport group. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, Connie, nagmarcha nga patungo dito sa tanggapan ng LTFRB ang grupong Piston at Manibela bandang alas 8 ng umaga. Ito'y upang ipagsigawan ang kanilang patuloy na pagtutol sa jeepney phase-out. Ayon sa leader ng Manibela na si Marval Buena, hindi raw sila tutol sa modernisasyon, kundi sa proseso lang na gustong gawin kaugnay nito. Reklamo pa nila, wala pa raw silang natatanggap na anumang show cause order na gaya ng sinasabi ng LTFRB na ipamamahagi sa mga may unconsolidated na jeepney. Anila, patuloy raw silang lalaban at umaasang madidinig din ng Pangulo ang kanilang hinaing. Samantala, Connie, hindi naman na bumiyahe ngayong araw ang ilang mga unconsolidated na jeep, partikular ang 50 jeepney ng grupong Paro Nahoda na biyaheng Paco Rotonda nagtahan. Nangangamba raw kasi silang mahuli ng mga otoridad at pagmultahin. 10,000 kasi o 10,000 piso kasi ang multa sa mga driver na mahuhuli, hiwalay pa sa 50,000 piso na multa para sa mismong jeep. Samantala, Connie, sa mga sandaling ito ay patuloy ang isinasagawang programa ng grupong Manibela at Piston dito sa may harapan ng LTFRB para nga ipagsigawan ang kanilang patuloy na pagtutol sa jeepney phase-out. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Nasa state of calamity na ang buong probinsya ng Iloilo dahil sa epekto ng El Nino. Nasa 61 million pesos na Quick Response Fund ang gagamitin nilang dagdag pondo para matulungan ang mga apektadong magsasaka at iba pang sektor dahil sa pinsala ng El Nino. Ngayong araw, 40 lugar kasama ang Metro Manila ang posibleng tamaan muli ng matinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa bansa. Easterlies ang weather system na nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa habang may umiiral na shear line sa extreme northern Luzon. Sa mga susunod na oras, mataas naman ang tsansa ng ulan sa maraming lugar base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nangunguna pa rin po sa ratings ang GMA Network na sunod-sunod ang pagkilala mapa-telebisyon, radyo at digital platform. Ang online ad revenue nga, mahigit 70% ang itinaas noong 2023. Balitang hatid ni JP Soriano. Sa annual stockholders meeting ng GMA Network, ibinahagi ni GMA Network President and CEO Gilberto Duavic Jr. ang patuloy na pangunguna sa ratings ng Kapuso Network. Sa kabuuan ng 2023, 29 sa 30 top programs nationwide ay mula sa GMA. Our main channel, GMA, continued to rank first, while GTV ranked third among all TV channels nationwide. I am pleased to share that 29 out of the top 30 programs across urban and total Philippines were from GMA, with 24 Oras and Kapuso Mo Jessica Soho topping the list of programs. Nananatili ring number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radio DZBB at Barangay LS. Nanguna rin ang ilan sa mga local radio stations ng GMA sa mga probinsya. Naabot naman ng GMA Regional TV ang 25 milyong manonood. Patuloy namang mas pinalalakas at pinalalawak pa ng GMA Network ang presence sa digital space. In line with shifting viewer habits, we launched Kapuso Stream in 2023 as a platform to live stream our programs in high definition across multiple internet-enabled devices, complementing our pervasive terrestrial TV reach.
Dahil sa mga exclusive at original digital content na ginagawa ng GMA, bukod pa sa mga ipinapalabas sa telebisyon, mas dumami pa ang mga nag-subscribe sa mga social media platforms ng GMA. Patunay nito, tumaas ang digital online ad revenue ng GMA ng 72% year-on-year. Our collective efforts were fruitful. We closed the year with 45.2 billion video views across our social media channels. Our social media subscribers and followers climbed to 345.6 million, and our GMA mobile app downloads reached 3.86 million at year-end. Nitong 2023, bumalik din sa paggawa ng pelikula ang GMA Network tulad ng 2023 MMFF at MIFF Best Picture winning film na Firefly. We have 5 network productions slated for release in 2024 and early 2025, including 2 already optioned for OTT distribution by a major global streaming service, with 4 more films in the pipeline for co-production in 2024. Big year din ang 2023 at unang bahagi ng 2024 dahil sa iba't ibang collaborations ng GMA sa iba't ibang content producers para sa mga dekalidad na palabas gaya sa YouTube at ABS-CBN. The collaboration between GMA and ABS-CBN with respect to the airing of It's Showtime was actually preceded by a number of other partnerships, all of which have been very smooth, been characterized by reasonableness, and have benefited all the parties. Having said that, there is no reason not to assume that there may be future collaborations or partnerships in the future. Na-elect naman muli ang Board of Directors ng GMA sa pangunguna ni GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., Chairman of the Executive Committee Joel Jimenez, Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Esialo, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Judith Duavit Vasquez, Laura Westfall, at sina former Chief Justice Artemio Panganiban at Jaime Laya bilang Independent Directors. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news sa mga fan ng Thai Boys Love. Excited nang bumisita sa Pilipinas ang tambalang Pond Buen at Afghan. สวัสดีครับปอนครับ สวัสดีครับผู้วินครับ สวัสดีครับออฟครับกันครับตอนนี้นะครับเราสองคนเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะพวกเราเนี่ยกำลังจะได้ไปเจอแฟนๆที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ที่งาน GMMTV Para yan sa kanilang back-to-back fan meeting sa July 6. Yan na ang ikalawang pagbisita ng Afghan sa bansa habang first time naman ng Pond Buen. Ready na rin magpakailig ng fan sa bansa ang South Korean actor at model na si Byung-woo Seok. Para yan sa Manila leg ng kanyang fan meeting na Summer Letter in Manila sa June 22. Mga kapuso, aprobado na po sa second reading ng Kamara ang panukala para sa absolute divorce. Nang tanungin kung para ba sa mga unhappy marriages ang panukala, sinabi ng sponsor nito na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman na para rin ang absolute divorce bill sa mga toxic relationships o relasyong may valid grounds. Kabilang po sa mga grounds para sa divorce ang physical violence o pananakit sa asawa at anak, drug abuse, habitual alcoholism, chronic gambling at moral pressure para mapilitang magpalit ng relihiyon o political affiliations. Pagtitiyak ni Lagman, malaking tulong ang divorce sa mga kapos sa pera dahil mas murang option iyon kaysa sa annulment. Noon pa man, kilala na po sa buong mundo ang husay ng mga Pilipino pagdating sa kantahan. Of course, Mare. Parang ako lang, di ba? Ang resident songwriter ng Balitang Hali. Pero ito ha, kahit saan talaga tayo mapadpad, kantahan ang paborito nating pampalipas oras. Literal na kahit saan nga dahil ang videokehan ay pangdagat na rin. Ito ang karaoke session o session. Ayan. Habang sakay ng ferry. Kay bilis naman
kwento po ng uploader na si Albi, galing sila sa Guimaras Tour ng kanyang boyfriend at pabalik ng Iloilo City. Sa gitna po ng kanilang biyahe, bigla na lang daw nagpatugtog ng ilang OPM hits ang crew ng ferry. Dahil wala naman tayong inuurungang kantahan, for the sing-along agad ang mga pasahero. Mapapasigaw ka pa nga ng isang sisig at bakit nga sa table 4. Hindi ako yan. Sa comment section yan. Enjoy na sa pangmalakasang kantahan, napawi pa nito ang matinding init. Ang Good Vibes Karaoke Sesh na yan, may 1.4 million views na. Certified Trending! Kantahan na! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Timo po. Kasama nyo din po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.